Capricorn, ako ay si Abby at isa akong intuitive reader. So, gagawin natin na inyong monthly reading sa buwan ng November 2023, Capricorn. Titingnan natin ang inyong general life snapshot pagdating sa larangan ng career, finances nyo, at mga family and personal situations. At sa second half ng reading na to, titingnan naman natin ang inyong love spread reading, Capricorn. So, alam niyo na yung format ng reading natin. Sa ating mga new viewers, welcome po sa ating channel. Sa mga current subscribers, maraming salamat po sa inyong pag-suporta at pakikinig sa ating monthly reading. So, i-shuffle lang muna uli natin ang mga baraha in front of the camera at babalikan ko kayo in a bit, Capricorn. Hi again, Capricorn. So, ayan ang inyong mga 7 cards after nating i-shuffle. Nakita nyo, ni-speed up lang natin yung video. Ngayon, i-open natin yung mga cards ninyo para makita natin yung spread at i-clarify natin sila as needed, okay? Sa position number 1, Capricorn, sa general life reading nyo, meron tayong 5 of Pentacles. Okay, napaka-intense agad ng energy. Sa position number 2, meron tayong 7 of Pentacles. So, nasa element kayo, no? Pentacles, Earth element, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay? Yung position number 3 mo, that card. Okay? Major Arcana. Sa position number 4, Capricorn, meron tayong 2 of Wands. Okay? Position number 5, meron tayong 5 of Wands. So, meron kang 5 of Pentacles dito. At 5 of Wands, Capricorn. Okay, what's going on? At sa position number 6, meron ka namang the Moon, Major Arcana. Again, so, kita mo, in alignment yung position number 3 at position number 6 mo, no? Medyo, okay, we will tackle later. Wag ngayon. Okay, i-reserve natin. At sa center, meron tayong 9 of Wands. So, medyo yung situation for November will be a little bit hard work, no? Okay, a little bit of hard work para sa inyo, Capricorn. Okay, so tingnan natin, no? Sa position number 1 mo, guys, meron kang 5 of Pentacles, Capricorn. So lately, no, may kailangan kang i-release na situation na naging masyadong mahirap. Okay, may kinalaman to sa stability and security mo, or a family situation, marriage situation, or a commitment, okay, na it's just something fall out recently, okay, or has been taken away from you. You were left out in the cold, ganon, iniwan tayo na nag-iisa. Feeling natin na wala tayong katuwang sa mga struggle natin lately, or masyado nang naging mahirap na to the point na kailangan ba natin talaga na gawin to, no, na mag-beg ng attention, ng time, ng energy sa situation, sa connection, o kailangan ba natin talaga mag-stay sa isang sitwasyon na tayo na lang ang lumalaban, okay? Clarify natin ang 5 of Pentacles para sa inyo, Capricorn. Ano tong 5 of Pentacles para sa Capricorn? 5 of Pentacles. 5 of Pentacles, meron tayong Fool's energy, Major Arcana. Alright, so lately, no, ang sinasabi dito, interesting, yung kailangan mong i-release yung sarili mo sa isang sitwasyon na mahirap. Okay? Whether you go alone, ang sinasabi, huwag kang matakot na mag-isa. Yung energy na nararamdaman mo ngayon, may loneliness, may struggle, may difficulty na parang iniwanan tayo ng mundo, ng mga taong ina-expect natin na dapat tulungan tayo, Capricorn. Okay, sinasabi dito, huwag kang matakot. Do not despair, do not be scared. Kasi ang Fool's energy, pag pumasok yan, yung kailangan mo ipakawalan. Release mo tong energy na to. Papasok ka sa isang solo journey, sa isang adventure. Kailangan maging ready tayo na mag-isa. Maging mas, maging explorer tayo. Parang si Dora the Explorer, di ba? Napaka-adventurous niyang tao, no?
hindi siya nagwo-worry kung ano yung maaaring mangyari. Hindi siya nag-anticipate ahead din. Okay, yun yung energy na dapat mong pakawalan ngayon, Capricorn. Alright? Na huwag tayong matakot mag-isa. Sa ngayon, kung feeling natin na you against the world or iniwan tayo or nilet down tayo lately, ang sinasabi dito, it's okay. Okay na walang companion sometimes sa buhay. It's a test also para patatagin ka, para maging ready ka na mas maging independent. Alam mo, mas maging independent, maging self-sufficient in the future. Yung trial na to, pino-force ka na magpunta sa isang adventure or solar journey or mag-explore on your own. Yan ang force energy. Okay, Capricorn, major arca na to. So, yung situation na pinagdadaanan mo, na feeling mo na mag-isa ka sa mga struggle mo lately, or ginagawa mo naman ng lahat, pero feeling mo na parang ang universe or yung mga opportunities mailap, is not the case. Isa siya sa mga challenges and roadblock na kailangan mong i-overcome dahil you are meant na tahakin yan mag-isa ngayon. Okay? Para mag-grow ka. Yan ang false journey. Okay? Yun yung message. Napakaganda, actually. Ngayon, sa kailangan mo ipagpatuloy, yung position number 2 mo, meron tayong 7 of Pentacles, no? So, may investment na tayo ng time and energy, no? Na parang nag-aantay ka dito ng fruit of labor, ng reward, ng outcome, ng result. Okay? So, sinasabi dito, it's okay na mag-antay. Be patient. Be patient sa mga pinagdaanan mo. Sa mga situation, career man yan, relationships, family situation, meron tayong in-invest something, time, energy, connections, even money na literal, or nag-purchase tayo, nag-build tayo ng foundation, nag-start ka ng business, bumili ka ng bahay, ng kotse, you know, everything about, you know, stability, security mo. Be more patient, okay? Sinasabi dito, i-clarify natin ang 7 of Pentacles para sa Capricorn, no? 7 and 7, 7 of Wands, okay? So, ang sinasabi dito, guys, may mga bagay na inaantay natin na dumating, result, outcome ng ating mga pagpapagal, ng mga panahon at oras natin sa isang sitwasyon or sa mga connections or tao. But at the same time, no, kailangan mong mag-antay. Okay? May mga bagay na sa panahon ngayon hindi pa siguro nakalaan. Kasi kung makikita mo tong 7 of Wands, defensive, no? May gustong pumasok yung 6 na Wands or ina-attack siya ng 6 na Wands, pero kailangan mong protektahan. Kung ano yung meron ka, yung fortress mo dyan, yung sa harap, di mo sila pinapapasok. So, may energy dito na kung ano yung in-invest mo, protektahan mo. Okay, pangalagaan mo. Yun yung sinasabi dito. At all cost, i-protect mo yung kung nagtaguyod ka ng family ngayon, protektahan mo siya. Kasi importante siya sa'yo, di ba? Pinaghirapan mo yan, nag-aantay ka na in the long run, no? Mas maging stable, secure, may reward, yung trabaho mo, yung hard work mo, okay, yung position mo, yung mga possessions mo rin, position sa trabaho, possessions sa mga material na bagay, at yung mga people around you na kailangan mong protektahan, even yung bahay mo, yung household mo, yung mismong mga tinayo mo, negosyo, bahay, sasakyan, kaya ano pa yan, no? Financial stability mo rin, yung pera mo. You need to wait, no? You need to wait. Huwag mo munang galawin, no? Huwag kang gumawa ng any action na mag-spend. Okay? Hindi ito yung period na para mag-spend ka or mag-splurge. Okay? Hindi naman sinabi na huwag gumastos. But at the same time is, whatever you put out there, okay, it will come back to you. Pero may involved to na kailangan mong protektahan sila para mag-grow. Okay? Yung reward na inaantay mo, kailangan mo siyang alagaan. Okay? Protektahan mo siya para i-protektahan mo laban sa mga possible na, alam mo yan, threat. Sabihin na natin. Ganon yung energy, Capricorn. Okay? Whatever it is, you would know kasi magre-resonate ka exactly. For sure, kung ano man yung situation mo. Kasi general reading to. Okay, ngayon yung manifestations mo, meron kang death card. Alright, major arcana. So, recently may nagtapos. Okay? But you're trying to relieve, buhayin. Yung situation gusto mong ma-resurrect.
Okay, may minamanifest ka something na nagtapos na pero gusto mo uling i-rebuild. That's one example. Kung may nagtapos o may gumuhong mga pangarap, mga tao or sitwasyon na umalis sa buhay natin, ganon, gusto nating i-resurrect yung situations, yung mga dreams and ambitions natin na nawala. Okay, gusto nating bumalik ang mga yon sa atin, yung mga nawala sa atin. Okay, whatever na nawala mo sa'yo, so be it person or situation, gusto mong buhayin. Clarify natin tong manifestations na to. So, may page of wands. Yeah. So, yung manifestation na to, mangyayari kasi curious ka, excited ka, may interest ka, na-pick yung interest mo pa rin, may spark ng curiosity at idea sa'yo, sa mga endeavors na gusto mong buhayin, like another chance sa situation, another chance with people. So, nandun pa rin ang interest. Yun ang importante doon. At may opportunity na magkaroon talaga ng bagong simula. Hanggat nandoon yung interest mo sa mga bagay na gusto mong matupad o i-manifest in reality mo yung mga situations and people. Okay? Sa connections man yan, sa family situation, or even yung mga ideas mo na gusto mong buhayin muli. No, kino-contemplate mo, no? Na before, feeling ko ito yung mga dati mong manifestations na sabihin natin hindi nag-work out or nag-turn out on your favor pero hindi ka sumusuko. Ang point doon, huwag kang susuko until mapasayo. Okay? Yun eh, huwag kang susuko until mapasayo to. Okay? Kasi kaya mo siyang i-manifest. Okay? Sa una, huwag gumive up basta-basta. Hanggat nandoon yung passion mo and curiosity mo, let's say sa business, gusto mo talaga na maging successful businessman, no? Pero may mga negosyo ka ng pinasok, hindi nagti-take off, no? So, baka kailangan natin reviewin, no? Nandun yung dream mo pa rin na maging successful ka na businessman, maging self-sufficient ka, ayaw mo na bumalik sa corporate world, diba? May kanya-kanya tayong plan sa buhay, no? Yung mga goals natin. So, huwag sasuko, no? Baka kailangan mag-explore ng iba hanggat nandoon yung interest mo. Diba? Nandun yung dream, yung ambition mo, yung curiosity mo sa isang tao, yung interest, may posibilidad na mangyaring muli. So, wag mong titingnan yung mga nagdaang failures mo kasi hindi mo dapat ina-associate na yon sa present or sa future mo. Okay? Now, yung fourth position mo, Capricorn, meron kang 2 of Wands. So, may something ka na gustong gawin dito. Okay? Pero hindi ka lang sure pa. Yung parang nasa crossroad ka, no? Two roads diverge in a yellow wood, and sorry, I cannot travel both. The road not taken. So, may pipiliin at pipiliin ka na path at meron kang iiwasan. Okay, ganun yung external influence mo for November, Capricorn. Ngayon, i-clarify natin tong 2 of Wands para sa ating Capricorn. Capricorn, meron tayong the Wheel of Fortune. Okay, so yes, finally, may graces, blessings, surrounding energy ngayon para sa November. Okay, may luck din. Sprinkle of luck para sa'yo. And you need to grab that chance, that opportunity na i-take advantage mo na finally may gagalaw sa sa'yo. But at the same time, for some reason, ang nangyari, no, for November, mangyayari is that, nandyan ang mga opportunities, blessings papasok, mga, energy na magaganda, graces, okay, mga chances as well, saka luck. Pero, pag-iisipan mong maigi, yung, kung ano yung gusto mo, kung saan tumapat to, kung ano yung in-offer sa'yo, no, na blessing, gift from divine, gift from God, gift or opportunity, from other people, yung mga graces na yan, pag-iisipan mo pa, magiging hesitant ka pa sa opportunity or mga chances na i-offer sa'yo. Okay, it could be one or more. Okay, so medyo hesitant ka, hindi ka agad basta-basta magde-decide. Okay, yun yung energy lang, just be mindful, guys, Capricorn. Okay, ngayon, sa kailangan mo ibigay, meron kang 5 of Wands, Capricorn, no? So, ang 5 of Wands dito, kung makikita mo, lahat nakatayo. Pero, wala pang foundation. Wala talaga solid foundation. Empty soil, puro sticks lang. Wala pang bricks, wala pang soil, wala pa talagang
alam mo yon, masasabi mong sementado. Okay? So, madali pang tumumba, madali pang mag-crumble to, madali ma-shaken up, no? Yung kailangan mo ibigay sa'yo is a chance na i-rebuild nga. Kasi may Death and Page of Wands ka, diba? Hanggang nandyan yung curiosity, yung desire mo for a particular person and situation, may chance na mag-regenerate or second chances, okay? To make things work. Okay, so yung kailangan mo ibigay sa sarili mo, yung kakayahan mo na maniwala ka na kaya mo ulit mag-umpisa from a clean slate, ground up. Okay? Ground up to building blocks. Okay? Yun yung nararamdaman ko. But we'll see ano yung kailangang i-ano dito. 5 of Wands, paki-clarify po para sa ating Capricorn. So, meron kang Hierophant. Yeah. So, Hierophant, pag pumasok tong 5 of Wands at Hierophant, no, ang gusto mong i-build dito, no, something na nakikita mo, nahahawakan natin, okay, na gusto mong mag-progress into something big, parang empire, no. So, sinasabi dito, no, whatever it is na gusto mong ibigay sa ibang tao sa sarili mo, ayan yun, diba? So, it will be not easy, hindi maging easy, but as long as yung gusto mong mangyari na yan na kailangan mo ibigay sa iyo sarili mo, sa ibang tao, sa connection mo, it's guided by your moral compass at guided ng mga lessons na natutunan mo sa nakaraan. Yun yung kailangan mong ibigay sa sarili mo. Okay? Have faith din sa mga bagay na it seems impossible na gawin right now or parang back to zero ka. Pero sinasabi dito, have faith. Tapos sinasabi dito parang may spiritual learning kang natutunan, no? Kumbaga, kaya tutulungan ka nun para mangyari yun, ma-achieve mo. Ganon, napaka-deep, no? Kasi ito yung kailangan mo ibigay sa ibang tao, sa sarili mo, sa universe din. Okay, is yung Hierophant, yan yung Pope sa traditional tarot. Kung makikita mo naman siya, may napaka-wise niya, no? Spiritually wise. Hindi siya yung basta-basta street smart lang. Itong tao na to may wisdom. Kung i-apply mo lahat ng mga natutunan mo sa buhay, okay, life lessons, para dito sa 5 of Wands na gusto mong ibigay sa sarili mo na ground up building blocks, no? Parang great things starts from small beginnings. You can make it happen. Yun yung kailangan mo ibigay. So, guided by faith and spiritual lesson and spiritual paths, kaya mong mangyari yan. Okay? Ngayon, sa new beginnings mo, meron tayong Moon, Major Arcana. Like I said, no, yung manifestation mo is Death card. So, it's like there will be second chances and opportunity na ma-resurrect ang situation at mga tao na gusto mong i-manifest sa buhay mo. Okay? As long as nandoon sa puso mo pa rin yung desire na yun. Yun ang way mo para to make it happen, no? Pero that's the reason why kung wala itong interest na to, yung curiosity mo or success mo sa mga goals mo and aspirations mo, it will be uncertain. Yung new beginnings na feeling mo uncertain for November, but let's clarify this. Para sa Capricorn, paki-clarify po itong new beginnings niya, the Moon card. Okay? So, sinasabi dito, yung mga new beginnings ngayon, parang nakapause or delay or uncertain, hindi sigurado, dahil daw, may King of Swords na masyadong nasa mental space niya, nag-iisip, nagpaplano, nag-strategize. Okay? This is someone na detached to sa nararamdaman niya sa puso niya. So, ang future is uncertain. Kasi lagi tayong nasa isip natin, ito, this one. So, medyo clouded ang mind ni King of Swords, no? Sa future niya, sa mga new beginnings niya. So, pwede rin na yung new beginnings na to, uncertain nga kasi itong si King of Swords, maaari na masyado niyang pinag-iisipan kung paano magsisimula. Take it however it resonates, okay? Napaka-strategic niya rin. Logical siya. Matalino. Pero, masyadong nasa utak, instead na sa puso niya i-touch yung desires and goals niya, no? Instead na gamitin niya yung heart niya, yung passion niya, no? Para makapag-manifest ng mga new beginnings mo,
Ginagamit niya masyado yung utak niya, okay? So, pag ganyan, ang new beginnings mo will be uncertain daw, okay? So, kung masyado tayong nagre-reside masyado sa isip natin, mga bagay-bagay na iniisip natin, na overthink or nag-overanalyze tayo, but, you know, kung masyado tayong nagpaplano, masyado tayong nag-strategize, no? So, may worry tayo na, will it work? Will it not work? Ma-achieve ko ba? Nakapagsimula ba ako? Will it take off? Okay? Yun yung masyado tayong nasa utak natin. Sometimes also, it can cause us, you know, harm. Sometimes, or uncertainty and confusion. No? So, yung mental state naman ng King of Swords is very capable to think and plan, no? And strategize. Okay? So, iniisip din marahil nito kasi very smart na medyo pessimistic, no? Kasi natatakot siya kung ano yung mangyayari sa future. Ganun yung energy. But, ang sinasabi sa manifestation mo, King of Swords yun, the moon, no? Pwede mong ma-take off. Pwede magkaroon ng second chance. Basta, isipin mo yung desire, no? Yung more than your mind. Kasi sinasabi dito, nandyan yung moon, no? Ano nyo? Andyan ang moon mo at King of Swords. It won't help daw kung laging nasa isip lang. So, ang kailangan mo rin, ito ba is something na gusto mong gawin? Gusto mong gawin, passionate about ka na gawin. Doon ka magsasucceed. Okay, just because sinabi ng ibang tao na, alam mo yun, ang daming naghikayat sa'yo. Feasibility study, no? Kahit hindi mo siguro genre or specialty, malakas ang business dito, for example. Madami ako nakikita na magaling sila sa ganitong negosyo. But is it really na gusto mong gawin? Okay, so that's why the future is not clear pag ganun. Okay, yun yung sinasabi dito as an advice. So, follow your heart. Yung curiosity mo, yung passion mo, yung excitement mo sa mga bagay. Kung doon, saan ka passionate, doon yung may chance ka na mag-take off. Yun ang sinasabi dito. Okay? Ngayon, sa lessons learned naman, guys, meron tayong 9 of Wands. So, lately, no, masyado na tayong pagod or medyo naiinip na tayo, burdensome na yung mga pinaghirapan natin, mga pagpapagal or yung mga situation, pagod tayo. Okay? But, still, hindi sumusuko. Nakita mo ito, tinitingnan lang niya yung pang-siyam na Wands or yung unang Wands sa siyam na Wands, unti-unti nagkakaroon ng halaman. So, it's all about patience. Okay? It's all about patience kasi ang sinasabi dito, guys, kung masyado tayong nasa utak natin at di natin pinafollow yung gut feeling natin, yung puso natin, pakinggan nyo rin, yung intuition nyo, dun tayo alam mo yun, makakatulong yun para i-redirect ka sa success, okay, or sa happiness. Okay, clarify natin ang 9 of Wands para sa Capricorn. Okay, so meron tayong 3 of Pentacles. So, it's all about hard work. 3 of Pentacles dito, nakita mo yan. Nag-umpisa ka sa 3, no? Working hard. Hard work. Kailangan mag-collaborate sa ibang tao. Kailangan mo mag-explore. Kailangan mo maging creative. Gawin mo. Okay? It will be hard. No? Sinasabi dito yung 5 of Pentacles in the Fool. It will be hard, pero nakita mo to. Lumalabas yung pinaghirapan mo. Yung Wands mo, ayan na. O, yung pole, may gumagapang na nahalaman. So, green, money, abundance, Pentacles is coming, but you need to be patient. Nandiyan ang 7 of Pentacles, no? And you need to protect yung hard work and effort mo, okay? So, sana nag-resonate kayo dito, Capricorn, no? Now, let's move on sa inyong love spread reading. I-shuffle lang muna natin yung mga cards in front of the camera. See you later, Capricorn. Hi Capricorn, welcome back sa inyong reading. So, kinuha na natin ang first 5 cards nyo sa love spread nyo ngayon. Buksan muna natin yung mga cards para makita natin ang main energy. Alright? So, sa first card, meron tayo Capricorn, Queen of Swords. Okay? And then, meron din tayong 6 of Swords. Meron din tayong 3 of Swords. Wow.
intense energy, Knight of Cups, Capricorn, and the Two of Pentacles. Ngayon, ika-clarify muna natin sila para makuha natin yung buong narrative ng love spread reading nyo, Capricorn, okay? So, let's see. Yung Queen of Swords mo, kinlarify ng Justice card. Very Libra energy, okay? Swords, kinlarify ni Justice card, no? Okay? Libra, Aquarius, Gemini, okay? Ngayon, yung Six of Swords mo rin, clarified ng Page of Pentacles. So, you're moving on to smaller beginnings, but alam mo yun, parang mas peaceful, mas relaxed, mas kalmado. Okay? Later, itatakal natin yan. Three of Swords, meron tayong King of Cups. Okay? Knight of Cups, may Three of Pentacles. Okay, Two of Pentacles, meron tayong Ten of Swords. So, lately, Ten of Wands. So, lately, may masyadong mabigat na situation na kailangan na magtapos. Okay, nabigat ka na, hindi ka na nga makatayo dyan, no? Okay, na gusto mo na lang bitawan at any time, okay? But, still, alam mo yung Capricorn, minamanage mo pa rin kasi Ten of Wands, kinlarify ng Two of Pentacles. Tinatry mo pa rin i-manage, i-balance yung situation kahit hirap na tayo or gusto na nating sumuko or bumigay. Okay? Yun yung nararamdaman ko dito. Parang, it only a matter of time eh. Suko na tayo, no? Babagsak na tayo. Ibabagsak na natin yung mga Ten of Wands sa likuran mo. Pero still, nakita mo to. By November, makikita mo to, nag-ano ka na sa isang gulong lang. Binabalance mo yung dalawang Pentacles. Kumbaga, makakapag-adjust ka dun sa situation na napaka-difficult. Parang may shift ng energy dito where parang mas magiging gamay ka na or mas maging gamay ka na o mahanap mo yung harmony and balance, no, dun sa isang sitwasyon na feeling mo dapat nang mag-end. Okay? It's totally not over. Parang ganong energy. Okay? Ngayon, meron isang tao na mag-o-offer ng peace or reconciliation. And pwede ring love offer to, no? At gustong makipag-collaborate sa'yo. Pwede rin itong katrabaho mo o someone you know sa workplace mo. Kasi Pentacles, no? Pero to si Knight of Cups, no? Ang dala nito, apology, sorry, or romance. Okay? Knight in Shining Armor, no? Kinlarify ng Three of Pentacles. Gusto nila na makipag-connect sa'yo or reconnect kung existing connection. Feeling ko kasi existing connection because yung person na to broke your heart. Three of Swords. Disappointed ka. Okay? At totally, parang baka yung person na to, they mistreated you. Okay? Hindi ka tinrato ng maayos. But, you know, I felt like may feelings, no? At the base. Yung person na to, pero pinili nila na saktan ka. Or vice versa. Okay? Kasi, ang King of Cups is emotionally matured person naman, no? Bakit nila ginawa yung kailangan nilang gawin sa connection na to? Okay? So, may mag-move on to better times, okay? May mag-move on. Pwedeng ikaw, Capricorn, pwedeng sila, okay? Kailangan mo mag-heal, kailangan mo mag-start ng bagong beginning. Pwedeng with this person na to, na nag-offer ng Knight of Cups, pwede ring hindi ka pa ready mag-entertain ng opportunities right now kasi gusto mo lang mag-heal. Six of Swords, kinarify ng Page of Pentacles. So, nandyan pa yung opportunity, yung offer, meron, pero hindi pa lang nilalatag para sa'yo, Capricorn, or sa person mo, or sa connection. Okay? So, may justice dito, may reward, no? Somehow kasi, alam mo kung bakit? May Justice card ka, tapos may Two of Pentacles ka, no? So, yung Two of Pentacles mo, guys, kinlarify niya tong si Ten of Wands. So, parang may yung situation magi-improve. Yung nararamdaman ko dito, kaya may Justice card dyan. Okay? Kasi, ang mangyayari sa November, guys, is that kailangan mong protectionan yung sarili mo. Yung deserve mo, okay? Kung before, medyo mahirap yung connection mo with this person or mahirap mismo yung person mo, no? Kailangan mo protektahan yung sarili mo. Okay? Kung patuloy ka nilang sinasaktan yung Three of Swords na yan, Six of Swords na yan, no? Patuloy ka nilang sinasaktan or sila, reverse mo yung situation, pwedeng ikaw to, pwedeng sila. Kailangan nilang mas maging guarded, kailangan mo mas maging guarded kahit sino sa inyo. Okay? Kasi alam nila
Alam mo kung ano yung dapat deserve nila. Na ayoko na ng mistreatment, ayoko ng bullshit, ayoko ng mind games. I'm all about parang honesty, good intentions, truth, ganun ang energy ng Queen of Swords. Mas naging wiser sila this time. Ikaw rin to or siya. Bahala kayo at guarded yung heart niya. Okay, hindi masyadong trusting this time. Hindi masyadong trusting ang puso at yung desires niya sa connection na to. Medyo guarded. Kasi nakita mo, Queen of Swords, Six of Swords, Three of Swords. Okay? So, sana nag-resonate yung reading sa inyo, Capricorn, yung love situations in November. And I see you guys sa next month reading. Take care, Capricorn. God bless. God bless. Mahal ko kayo, guys. Bye!